bigyan ko na to ng reaction itong si Erwin Tulfo tungkol ho to dito nung pagkahuli pa rin kay Pangulong Duterte, na may sinabi siya dito na dapat kailangan pa rin na bigyan ng suporta si dating Pangulong Duterte sa nangyari sa kanya nung hinuli at pinadala dito sa Europe, sa Netherlands. So ito yung gagawa natin ng reaction ngayon. O ano bang masasabi niyo rin dito? At sa aking opinion, meron ako nitong i-opinion tungkol po dito sa mga Tulfo. Bago po ang lahat yan, ipasok ko yung video at panoorin po natin. At pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel at like po ang video. Please lang. Definitely, there should be public consultation. To start with, yung ating mga mambabatas, mga district lawmakers, senators, before we have to talk about it, tackle it, para we can hear the clamor of the public. Sino ba may gusto, sino hindi, so that we would know. Mahirap lang po. Actually, we are representatives of the people, so we want to hear their voices. Pangalawa ho, yung epekto you were asking kanina, I really don't know. Maybe. So we have to look siguro at towards the end of this month. Lastly, marami hong chatter sa social media. Nakita mo yung pros and cons, yung mga pro Duterte, yung kontra Duterte, nag-aaway-away sa social media. Masasabi ko lamang ho, and then, the former president is still a Filipino, di po ba? So, dapat ho, bigyan pa rin siya ng tulong ng gobyerno natin ng accord them all the legal means, lahat ng kailangan. Kung dadalhin yung pamilya sa abroad, dinadala ng gobyerno natin, ng OWA, ng DFA. So why shouldn't we still accord the same treatment to this person? Pangalawa po, the point is, sabi na rin ng ICC, former President Rodrigo Duterte remains innocent until proven guilty. Unfortunately, may nababasa po ako sa social media na tama lang yan, etc. Doon ho nag-aaway yung dalawang grupo. Pero kung ako ang tatanungin mo, let justice takes its due course. Ito si Tulfo, Erwin Tulfo, kandidato to pagkasenador sa line-up ni Bongbong Marcos sa kanilang tinatawag na alyansa. At itong mga Tulfo, panahon ni Pangulong Duterte, itong kapatid nilang si Wanda Chu, nagkaroon ho ito ng posisyon sa gobyerno, sa DOTR Secretary ho, itong si Wanda Chu. So, madaling salita, nag-resign din to siya kasi gawa ho ng nagiging controversial noong panahon ni Wanda Chu na mayroon silang mga something na mga kapirahan doon. Nabanggit ko na rin to sa mga ilang vlog ko tungkol ho dito sa mga Tulfo. Kung dapat ba itong mga Tulfo ay bigyan natin sila ng suporta itong panahon na o darating na ito eleksyon. At bakit siya nagsalita na dapat pa din na mayroong suporta sa gobyerno si Erwin Tulfo. Ito si Erwin Tulfo nagsalita nga na dapat na mayroong suporta si dating Pangulong Duterte sa gobyerno. So ano bang ibig sabihin niya? Para sabihin niya na nakipagsimpatiya siya kay dating Pangulong Duterte. Kahit na nandyan siya sa alyansa, yun ang sinasabi niya. At para makakuha ba siya ng suporta rin sa mga Duterte na itong panahon ng darating na eleksyon, at sigurado para sabihin niya na, uy, ito sumusuporta to sa mga Duterte. At pangalawa kong tanong dito, saan si Raffy Tulfo ngayon? Nagsalita ba tungkol ho dito sa nangyari kay Pangulong Duterte? Saan ho ang kanyang posisyon ngayon dito? I-general natin, saan ang posisyon ng mga Tulfo itong panahon ngayon ni Pangulong Duterte na matanda na, 80 anyos na. At yun lang yun, pahaging lang sa kanya na dapat may suporta ang gobyerno. At ang alyansa pa ang kanyang line-up ngayon. At ulitin ko, saan ang posisyon ni Raffy Tulfo o in general na mga Tulfo? Kasi ito si Raffy Tulfo, ang hilig to makisawsaw
sa mga problema dito sa sa mga mga ganyan, may mga sumbong-sumbong sa kanya. Ito national na atin to na mga Pilipino, dapat siya dito manghimasok. Dapat nung nag-hearing sa Senado si Amy Marcos, dapat umattend siya doon para suportaan ang dating Pangulo. O kaya mayroon din siyang maiambag doon sa investigasyon. Pero wala ni Anino, ni Tulfo nung panahon na yun. Saan ang kanilang mga simpatiya talaga? Talaga bang sa mga Duterte? Talagang sa mga Marcos? O talagang sabihin natin na mayroon silang sariling interest para sila manalo? At itong si Tulfo, Raffy Tulfo, ito yung may balak nga kakandidato by 2028. Ito ba yung dahilan na hindi siya dito nakikialam sa panahon ngayon sa krisis sa politika sa Pilipinas? Sabi ko krisis. Wasak-wasak na watak-watak ang mga tao dito Tapos itong si Tulfo nananahimik lang, si Raffy Tulfo. Although itong si Erwin Tulfo nagsalita lang to dahil kandidato siya para siya makakuha na ng suporta nga dito sa mga loyalista ni dating Pangulong Duterte. Pero nagkamali siya kasi ang daming taong galit nito sa kanya. At ako mismo, hindi ito makatikim ng buto. Kasi nakita ko to sila kung gaano rin ba kabalingbing. Ngayon, panahon ng kampanya, ang lakas nila magsalita ng ganun. Di nga natin maintindihan ngayon ang alyansa kung ano ba talagang posisyon nila ngayon. Kasi nakikita natin, itong si Pia Cayetano, nandyan, tapos yung si Alan Cayetano nagsalita against doon sa nangyari. Villar, nagsalita rin doon sa nangyari at yung anak niya si Camille andyan din sa alyansa. Si Amy Marcos, kapatid niyang presidente, siya naman ang kakandidato na ngayon senador at ngayon parang nandito siya sa kabila. Hindi natin maintindihan talaga ang standing ngayon ng itong alyansa, kung ano ba talaga ang gagawin talaga nila ngayon. Kukuha ba sila ng suporta sa mga side ng mga Pangulong Duterte o ano ba talaga? Kasi nakikita naman natin kung itong nagdaang mga araw kung saang probinsya sila nag-ikot. Luzon lang, hindi sila nag-ikot sa Visayas. Bueno, sa Tacloban, parting Visayas. Kaya, hindi ko nagustuhan ito yung sinabi ni Tulfo na dapat may suporta ang gobyerno dito. Suportaan pa rin ng gobyerno si Pangulong Duterte. Pagka baka ikaw na naman maano ni Bongbong Marcos kasi nagsalita ka dyan. Mayroon na naman tong paawa-awa ipik dyan. Itong alyansa sa palagay ko hindi to sila hindi to magtatagal talaga. Kung sino manalo yan sa kanila, pagdating diyan sa sunod sa pagkaupo na yan, kanya-kanya na rin sila. Yan ang nakikita ko dyan. Kasi itong unit team nga hindi nagtagal ito pa kaya sila na kahit sa ang partido pinupulot ni Bongbong Marcos. Wala nga ditong sinabi ko na to. Wala si organic na tao dito si Bongbong Marcos. Lahat tong alyansa ang sinasabi niya kaya pinupulot sa ibang partido. At nakikita natin dito, karamihan din nito ay galing din at nagiging tauhan ni dating Pangulong Duterte. Bueno, kung ano nila talaga, kung pera-pera ang labanan, wala talagang choice nito. Diyan na lang sila. Kasi pag nangampanya ka na sarili mo, mag-independente ka, ang hirap. Kasi sa laki ba naman ng gastusin? Kaya sila dyan, sinabi ko na to, libre sila dyan. Kaya Erwin Tulfo, manahimik ka na. Huwag kang mga dito na makisaw-saw pa dito, huwag kang magpaipal. Eh, kapatid mo nga, dapat nakisaw-saw na rin to nung panahon ni Amy Marcos na nag-imbestiga na nga. Yun lang ho.